Magandang hapon Kalibrita at sa taga-subaybay ng Tagalog Librita Pinoy Horror Stories. Tawagin mo na lamang po akong Malen, isang kolehiyo ng UP. Ang kwento kong ito ay hango sa buhay ng aking kaklase. Isang araw nasa kantin po ako noon at kumakain. Dumating ang isang grupo ng bully. Sila po ay isang grupo na mayayaman at kilala ang angkan at sila ang may malaki na contribution sa paaralan. Bagamat alam ng lahat at sila ay kilala na sa universidad na iyon. Kumakain ako noon at nakita ko kung paano bulihin nila ang aking kaklase na si Annie. Sinasabihan nila na pamilyang aswang daw at hindi sila nakontento. Binuhusan pa nila ng tubig ang ulo ni Annie. Wala akong magawa noon dahil sa scholar ako ng paaralan. At kung kakalabanin ko sila ay mawawalan ako ng scholar. Hanggang sa sumunod na araw napansin kong hindi na pumapasok si Annie at ang grupo ng bully ay nanatiling magkakasama. Nagpunta ang magulang ni Annie sa paaralan at ako ang napagtanungan. Miss, kaklase mo ba si Annie? At sinabi ko, opo. At sa pagpapatuloy ng magulang ni Annie sa pagtatanong, nagulat ako sa sinabi ng mga magulang ni Annie. Hindi na kasi umuwi ang kaklase ko. Tinanong ko kung kailan pa. Mag-iisang linggo na daw dahil Lunes ito nawala at Lunes din ngayon. Kaya naman, ang kabog ng dibdib ko at ang iniisip ko, alam ko may kinalaman ang grupo ng bully. Hindi mawala sa isip ko na sumagi sa isip ko na sila na ang may gawa ng pagkawala ni Annie. Kaya naman, nagtanong pa ako ng nagtanong. Baka naman may problema si Annie. At ang tanging sambit ng magulang ni Annie, wala naman daw. Maayos daw at masaya raw si Annie bago pumasok ng paaralan. At yun daw ang huling kita nila kay Annie. Mula hindi na raw nila nakita ilang araw na. At eto nga, pati ang kapatid ni Annie ay naka-isyoso na rin. At nagkakwentuhan nga kami at ang tanging sambit niya, ate na naginip rin po ako sa ate Annie ko. At ang sabi ko, ano naman yun? Nakita niya raw ang ate Annie niya. Medyo malabo raw pero yung kamay nakataas daw, waring humihingi ng tulong. Basta hindi niya raw maipaliwanag kung ano raw ibig sabihin nun. Kaya naman si Annie, hindi nagsasalita nung nabubuhay pa yun dahil nga sa sobrang tahimik. Kaya tuloy akala nila may laing aswang ang pamilya nila Annie dahil sa sobrang niyang tahimik. Balik tayo sa kwento. Ito nga't ikwento sa akin ng kapatid ni Annie. Nasa isang malaking puno raw at paaralan daw yun. Sa likod daw ng paaralan may mga talahiban daw at may parang kubo-kubo raw doon. Ang sabi ko sa kapatid ni Annie, parang pamilyar sa akin ng kwento mo. Lahat ng nakikita mo, parang may kinalaman niya sa likod paaralan namin. At doon na nag-umpisa maka-isyoso ang kapatid ni Annie. Anong ibig niya sabihin? Ang binabanggit ko ba ay kagaya sa likod ng paaralan niyo? At ang tanging naitugon ko na lamang ay oo. Nagyaya ang kapatid ni Annie na puntahan daw namin ang likod ng paaralan namin. At pagdating nga doon, tanging nasambit na lang ng kapatid ni Annie, ate, eto nga yun, eto yung nasa panaginip ko. Hindi ako maaaring magkamali. Baka nandito si ate Annie, ano ba nangyari sa kanya? Baka may nangyaring masama. Tanging natahimik ako sa sinambit sa akin ng kapatid ni Annie. At ang sabi niya, tulungan ko raw siya, baka nandoon lang daw ang ate niya. Dalawa kami naghanap at naghiwalay kami. Nagulat ako lang bigla na lamang sumisigaw ang kapatid ni Annie. Malipas ko ng takbo patungo kung nasaan ang kapatid ni Annie. At sa paglapit ko nga, tumambad sa akin ang kamay ni Annie. Ito pala ay ibinaon sa lupa. Kaya pala ang sabi ng kapatid ni Annie na naginip siya na nakataas sa kamay ng ate niya na wari humihingi ng tulong. Oo nga, totoo nga, humihingi ng tulong si Annie dahil sa ginawa sa kanya. Bagamat walang malakas na ebidensya, di rin namin alam kung sino ang may gawa. Pero alam ko may kinalaman ang grupo ng bully na iyon.
ako pinapanaginipan ako ni Annie. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin pero isa lang nasa isip ko. Humihingi ng hustisya si Annie sa pagkamatay niya. Yun lang kalibreta at wala na akong nabalitaan pa. Hindi ko alam kung paanong investigasyon ang ginawa sa pagkamatay ni Annie. Dahil nga sa todo iwas ako dahil ako isang scholar ng paaralan. Ayoko rin naman mawala sa scholar dahil laking hirap lang din kami. Tanging scholar lang ang inaasahan ko. Yun lang at aking naibabahagi. Magandang hapon mga kalibreta, naway di kayo magsawang pakinggan ang kwento ng Libreta Tagalog Pinoy Horror Stories. Yun lang po, magandang hapon at God bless you po sa lahat.